Ryzon, anak, si Daddy na ang bahala kay Mommy. Ililigtas ko siya pero sa ngayon, kailangan mo pumunta sa Paris para makagalaw si Daddy ng maayos at maging safe si Mommy. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Nakangiwi siya sa katumango. He's in pain pero dahil matalino ang anak ko, alam kong maiintindihan niya ito kahit bata pa siya. But, make a promise, Daddy. Be safe, bumalik ka kasama si Mommy at sunduin mo ako dun. Nakakapanghina ang paraan ng tinig niya. Napakatotoo niyang bata. Alam niya kung kailan ako pa iiyakin. Nagsimula nang tumulo ang luha ko kaya't niyakap ko siya. Ang munti kong anghel? Kawawa naman. Wala nang naranasan kundi ang pait ng kasalukuyan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Be brave, anak. Mabubuo din tayo. Pangako. Humanda ka, Lance. Makikita mo ang galit ng isang Diego del Merced. Galit na saan ng binata. Narito sa isang sekretong laboratorio sina Lance kasama ang ama at si Camille. Nakapaikot sa kanila ang mga doktor, suot ang lab gown at ibang equipment sa katawan. Nakasakay ang kaawa-awang babae sa wheelchair. Tulala ito at hinang-hina. Camille, come on. Sabihin mong mahal mo ko at ipatitigil ko ito ngayon din. Tila, wala na sa wisyo si Lance. Nakasuot ng hospital gown si Camille. Putlang-putla ito at tuyo ang mga labi, palibhasay ilang araw nang nakasalang sa pag-eeksperimento nila, kaya't mabilis na bumagsak ang pangangatawan nito. Camille, say it! Claim it! Mahal mo ako, di ba? Kahit anong sigaw ni Lance ay walang pakialam ang babae. Basta pa ulit-ulit lamang ang buka ng bibig niya. Walang ibang sinasambit kundi, Diego? Bagaman wala na siya sa sarili ay naiwan sa puso niya ang pangalan ng taong pinakamamahal niya. Iyon ay walang iba kundi ang ama ng anak niya. Sige na! Ituloy ng muli ang pag-aaral sa mga gamot. Utos ng matandang Arellano. Matapos ang ilang araw na pangungumbinsi ni Diego sa anak, sa wakas, pumayag din itong dalhin siya sa Paris. Nasa airport na sina Pablo at Diego kasama nga si Ryzon upang dalhin ito sa Paris, sakay ang private plane na pagmamay-ari ng mga Del Merced. Daddy, gagamit po sana ako ng comfort room? Ani Ryzon, tumango lamang si Diego. Sabay na naglakad ang mag-ama patungo sa CR hanggang sa pagliko patungo sa comfort room. Sinadyang magpaiwan ni Diego sa labas ng cubicle. Mag-isang pumasok si Ryzon papasok doon. Sumandal si Diego sa kanang bulsa habang hinihintay ang inaasahan niyang bisita. Anong binabalak mo? Kaagad na kinuha ni Diego ang isang lalaki papasok sa men's comfort room. Hindi niya alam kung swerte lamang siya o nagkataon lang na walang gumagamit sa ibang palikuran gayong matao ang lugar na iyon. Hanggang dito ba talaga ay susundan niyo kami? Binigyan ni Diego ng malakas na suntok ang lalaki. Kumalma lang. Mahina ang boses nito ngunit hindi nakinig si Diego. Mabilis na suntok ito at wala pang isang minuto ay nawalan nito ng malay. Kinabig niya ang buhok niya mula sa noo pababa sa batok na nagulo dahil sa lalaking naroon. Hinila niya ito papasok sa iba pang cubicle at doon iniwan. Eksakto ang pagsara niya ng pagbukas naman ng anak niya sa pinto na pinanggalingan. Kalmado siyang naglakad palabas kasunod ng anak. Minsan niya pa itong sinilayan sa kangitian. Nagtataka si Ryzon sa iniaasta ng ama. Ano yung naririnig ko po kanina? Takang tanong ni Ryzon. Yon? Wala anak. Tinignan ko lang kung magaling akong mag-imitate ng boses ng iba. Natatawang saad ni Diego. Maya-maya ay nag-ring ang phone niya. Oh, sagot niya. Si Pablo ang nasa linya. Sir, narito na po ang eroplano. Si Sir Ryzon na lang po ang hinihintay. Sige, palabas na kami. Sagot ni Diego. Ilang sandali pa ay nagkapaalaman na ang mag-ama. Iisa lamang ang hiling ng anak niya, iyon ay ang kaligtasan ng ina, bagay na ipinangako ni Diego sa anak. Paglipad ng eroplano ay kaagad nang tumalikod si Diego. Batid niya kung gaano kadelikado ang pagsuong sa teritoryo ng Arellano. Ngunit mas inaalala niya kung anong klaseng Diego ba ang dapat tumarap sa mga kaaway. May kaunting takot sa kanya.
Iyon ay ang mailagay niya sa kamay niya ang kaparusahan na nararapat sa mag-amang iyon kasama na si Melvin. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Nasa airport pa lang ako ay gusto na nila yata akong salubungin ng mainit na sagupaan. Marahil ay sinira ng kalaban ng kotse niya. Para hindi na makatakas pa, iyon ang takbo ng isip ni Diego. Pero, ba't naman ako tatakbo? Kayo nga ang hinahanap ko. Ang lahat ay nagkakagulo na. Kung ano-ano na ang sinasabi ng mga attendant pilit na pinakakalma ang lahat ngunit ni isa walang nakikinig. Ang lahat ay nagtatakbuhan kasabay ng hiyawan. Naghanap si Diego na mapagkukublihan. Mula sa loob ng suite ni Diego ay kinuha niya ang isang device na kasing laki ng earphone. Ibinigay iyon sa kanya ng matandang Kastilyo. Iniligay niya iyon sa kanyang tainga niya, agad itong kumonekta sa kasama. How's your status, sir? Hindi kilala ni Diego kung kaninong boses yun. Wala akong armas o kahit ano, pero kaya ko silang alisin lahat. Yung mga tao lang dito ang inaalala ko. Padalhan nyo na lang ako ng chopper. Sumisigaw na si Diego. Kaagad na nagpaulan ng bala ang mga kalaban dahilan para lalong sumiksik sa makipot na pader na pinagtataguan si Diego. Nagulat pa nga si Diego nang may bumangga sa likod niya. Taranta niyang nilingon kung sino yon. Sir! Nakangiwing ani Pablo. Balot ng pawis at takot ang mukha nito. Kainis! Matagal pa ba? Ani Diego sa gitna ng sitwasyon. Tumagdag pa kasi si Pablo sa aalalahanin niya. Ihaharang ko ang katawan ko para makaligtas ka. Wika ni Diego na kaagad na ay kinatigil ni Pablo. Akmang tatayo ito upang tulungan siya mabuti na lamang at naunahan siya ni Diego. Gusto mong mabali ang buto mo? Galit na saan ni Diego. Sir, ayoko naman po kasing maging dahilan ng pagkawala nyo. Naiiyak na saad nito. Napairap na lamang si Diego. Isa kang tapat na tauhan ko at hindi rin kita para pababayaan, Pablo. Tunog ng chopper palapit sa kanila ang narinig nila. Bilisan mo at sumakay ka roon! Utos ni Diego. Hindi na nagawang ilanding ng piloto ang chopper. Nanatili itong umaandar habang paakyat si Pablo kasabay si Diego. Pinaulanan muli sila ng bala. Mabuti na lamang at naroon ang ibang tauhan ng organisasyon na siyang gumanti ng pagputok ng armas para i-cover ang dalawa. Mauna na kayo! Sigaw ni Diego dahil sa ingin ng hélice ng chopper. Ipinatong ni Diego ang armas sa balikat, saka isinuot ang mamahaling sunglass niya. Sunod-sunod ang putok ng armas sa dinaraanan niya, pero hindi niya ito alintana dahil alam niyang hindi naman siya tatamaan. Ikinasa ni Diego ang armas niya saka kumubli sa maliit na pader na kanina'y pinagtaguan nila ni Pablo. 3 kilometro. Yun ang layo ko sa isa. Ayos! Madali ako makakalapit. Mabilis siyang gumapang palapit sa susunod nitong target at ilang sandali pa ay ilan na ang natamaan niya. Hindi pa man nakakalayo ang private plane na sakay nila Ryzon nang may mga nagpaulan ng bala sa kanila. Lahat sila ay ginapangan ng kaba, lalo na ang bata. What's going on? I don't wanna die here! Nag-hysterical na si Ryzon sa takot. At wala doon ang kanyang ama kaya ganito na lamang ito kung umakto. Dumapa kayo! Matigas na utos ni Drake. Cover him! Cover him! Utos pa nito sa isang tauhan na mula sa elite. Pinakamataas na tauhan ng organisasyon. Patakbong tumungo si Drake sa piloto. Ilayo mo ang plane sa kalaban, baka madali ka! Bahagya siyang sumilip at natanaw niya ang 2 chopper na sumusunod sa kanila. Nagmamadaling kinuha ni Drake ang armas niya. Ikaw, kuhanin mo ang armas mo at targetin mo yung piloto. Master Ryzon, tawagan mo ang daddy mo at sabihin ang lagay natin. Pero, paano kung nakikipaglaban pa siya doon? Kabadong sagot ni Ryzon. Just follow my order. Lagot kami doon kapag may nangyaring masama sa'yo. Sabay-sabay silang dumapa dahil sa muling pagpapaulan ng bala. Kainis! Ani Drake dahil wala siyang magawa kundi mapailing. Pumwesto si Cleo. Ito ang tauhan na magaling sa paghawak ng armas. Hindi niya pa nakakalabit ang gatilyo para sa unang bala ay muli na naman silang pinaputukan ng kalaban. Dali-daling denial ni Ryzon ang number ni Diego. Wala pang 1 oras anak ay namimiss mo na si Daddy? Natatawang saan ni Diego habang nakahiga sa sahig na katabi ang walang malay na lalaki na huling nakalaban niya. Inagaw ni Drake ang cellphone kay Ryzon dahil hindi na ito makapagsalita pa. Master Diego, may chopper sa aming nakasunod.
Hindi kami makakalabas ng bansa kung magpapatuloy ito ay mag-i-emergency landing kami. Napabango naman si Diego. Ano? Paanong? Buong akala niya ay ligtas na ang anak niya. Nabubuhay na naman ang galit sa puso niya. Pati ang anak ko ay hindi mo talaga titigilan, Arellano? Sige, humanap kayo ng mapaglalapagan ng mag-emergency landing kayo. Iko-cover ko kayo. Pero, paano, Master A, nandyan ka sa baba? Ani Drake. Nang tawagan mo ko, hindi mo naisip yan? Ako ang bahala, sige na. Ani Diego saka ini-off ang linya. Kaagad niya nang tinipa ang cellphone niya para kumonta kay Castillo. It's me, Diego Del Merced. I need my armor. Ani niya matapos ay muling tinipa ang cellphone. Sunduin mo ako. Iyon lang ang sinabi niya sa kung saan saka iyon sinend. Samantala, puros palitan naman ang putok ng armas ang paulit-ulit na naririnig ng batang Del Merced. Hindi nito malaman kung sino ang nakakalamang sapagkat hindi niya magawang silipin ang mga nangyayari dahil sa palagay niya ay delikado. Lalo pa't wala ang daddy niya. Captain Drake! May rocket launcher sila! Ani Cleo. Kainis! Wala pa bang nahanap na paglalandingan? Hindi na malaman ni Drake kung anong iisipin. Inis siyang tumungo muli sa piloto. Wala na bang ibibilis to? Mawawala tayo kung patuloy tayong itatarget ng mga kalaban. Opo! Tarantang saad ng piloto. Mabilis na pumarada ang kotse para kay Diego. Ang tagal mo! Inis na saad ni Diego nang bumungad si Marga. Saka pumasok sa kotse nito. Kinuha nito ang laptop na ipinadala niya saka nagtipa sa keyboard noon at mabilis na nahack ang satellite dahilan para matanaw niya sa screen ng 3 chopper na naghahabulan sa ere. Hindi malaman ni Marga kung dapat ba siyang matuwa gayong napahanga na naman siyang muli ng lalaking ito. Ang inaakala niya ay sa negosyo lang ito magaling ngunit nagkamali siya dahil magaling sa pagpoprogram ay higit na maalam ito kaysa sa kanya. Gayong sa Harvard naman siya nagtapos. Iyon ay paaralan ng mga matatalinong estudyante sa ibang bansa. San tayo? Ihinto mo ako sa mall. Utos ni Diego. Naroon pa din ang mata sa laptop. Kinuha niya ang headphone saka iyon isinukbit sa ulo niya. This is Diego Del Merced. Come in. I repeat, this is Diego Del Merced. Sa saglit na minuto ay nagawa ni Diego na agawin ang linya ng piloto ng chopper nila Raizon. I command, landing on the top of Del Merced's mall. Utos ni Diego sa piloto. I'm sorry, sir. Sir, the space is too tight for your command. Kainis, gumawa kayo ng paraan. Sige. Sa harap kayo ng mall, bumaba. Sa loob ng 2 minuto ay dapat makababa ang lahat ng sakay mo. Pagkababa ni Diego sa kotse ni Mara ay sumili pa ito sa bintana. Salamat. Kontakin mo ko at trace mo lang ang location ng kalaban. Bili nito. Tumango naman si Mara bago mag-drive palayo. Nang makarating si Diego sa parking ng mall, naroon ang isang toldang itim na palagay niya ay may pag-aari niya. Inalis niya ang tabing noon dahilan para bumungad ang motor niya. Kulay itim iyon at napakaangas ng itsura. Naroon ang attache case na itim. Pinuksan niya ito at naglalaman ng isang rocket launcher. Paano ko magmamaneho kung ganito kabigat ang bitbit ko? Hindi makapaniwalang saad niya gayon pa may hindi na siya nagsayang ng oras at mabilis siyang sumakay sa motor. Naghahanda na ang piloto para sa paglalanding ng chopper pero alam niyang hindi sila aabot sa mall na napag-usapan nila ni Diego dahil umuusok na ang likuran ng chopper matapos itong tamaan ng kalaban. Hello, Mara! Ani Diego sa earring device na nakakabit sa tainga niya. Anong lagay? Diego, I mean sir, hindi na sila aabot sa mall dahil sa damage ng chopper banda sa likod? Mag-drive ka papunta doon. Sunduin mo ang anak ko. Ako na ang bahala doon sa 2 humahabol. Mag-iingat ka. Ani Diego. Salamat. Mag-iingat ka din. Wika pa ni Mara bago pinutol ang linya. Ano ang kahihinatnan ng paghaharap ni na Diego at Lance? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.